Welcome po sa Lighthouse Church, Lighthouse Sundays, and welcome home. So even po sa ating mga kasama online. So I think we also do have first-timers. So can you just raise your hand po at we just want to welcome you. May mga first-timer po ba tayo ngayon? Welcome po. Thank you for coming here. Maraming salamat po. No? I am Reverend Timothy Paul Sagawinit. At this month po ng December, nasa series po tayo ng Dear Jesus. Okay, sabihin nga po natin, Dear Jesus. Okay, ngayon po ay pangatlong week na po natin. So, sige po, let me start. Hindi niyo po ba napansin na mahilig ang mundo at tao sa superhero? Tama po ba? May mga favorite superheroes po ba kayo? Spider-Man. Sino pa? Darna. Sino po dito nakailang lunok na kayo ng bato, hindi pa kayo naging Darna? Okay, ano pa? Gagamboy, Pinoy version, ano? Pinoy version. Si Magtanggol, paano? Victor Magtanggol, di ba? Na isa sa pinakamagandang pelikula ng Pilipinas. Joke lang, no? At napakarami po, kung hindi man superhero, ay kwento patungkol sa pagliligtas. At taon-taon na lang po merong lumalabas na movie about this. Tama ba? Mapa Marvel, Disney, Netflix, o kaya naman mga local movies and local videos. And maybe natanong mo na rin, siguro we ask this question, ano kayang feeling maging superhero? Tama po ba? Natry nyo na rin pang lumunok ng bato? Darna, di ba? Ano pa ba? Natry nyo na rin po ba, kunwari, lumilipad-lipad tayo or anything? Ang sarap, di ba, maging superhero. Ako, may pamangkin ako, gustong-gusto niya si Spider-Man. Asan si Spider-Man pala? Parang hindi ko pa nakikita. May nililigtas ata siya ngayon na something. Okay. Nasa kabila pala. At siguro, pwede rin ano kayang feeling na merong laging magliligtas sa'yo? Maybe yun yung mga question natin. Pero alam niyo po ba na ang Pasko was also a story of salvation? Isa sa pinaka-essence at message ng Pasko, aside sa giving joyous event at love, was the birth of a Savior. Ibig sabihin, in the first Christmas, a Savior was born. Okay? Ang tagapagligtas ay isinilang. Sabi mo nga, isinilang. Diba? At dyan papasok ang salita na nagdi-describe sa isinilang na batang ito. At ang pangalan daw niya ay Messiah. Sa Tagalog, Mesias. Parang si Kuya Asyas, no? And the name Messiah, came from the Hebrew Mashak. Talagang masyasyak ka talaga. Which means to anoint, referring to a king, priest, or prophet anointed with oil, signifying divine appointment. Ibig sabihin, itong Messiah na ito ay nire-refer sa isang anointed person para gumawa ng isang divine appointment. At yan ang ginawa ni Christ. It happens. Jesus gave His life as a ransom for the forgiveness of our sins once and for all. Pero hindi ibig sabihin nito, tapos nang magligtas si Jesus. Kasi akala ng iba, tapos na siyang nagligtas. Pero ibig sabihin nito, dito papasok yung isang pangalan ulit na lumabas during the first Christmas. And that's the name Emmanuel or Emmanuel. Kanina pinag-uusapan natin, Messiah, ibig sabihin, ay what? Anointed one. Diba? Ito namang susunod na pangalan ay Emmanuel or Emmanuel. Alam niyo po ba ng panahon na ito, napaka-importante ang pangalan. Kasi especially in knowing God, because a name embodies a character and identity. Ibig sabihin, kung gusto mong makilala ang Diyos, kikilalanin mo siya sa mga pangalan niya. So isa sa pangalan ng Panginoon, for example, si Yahweh. Yahweh means I am who I am. Ako ay si ako nga. Another name of Yahweh is Jehovah, tama ba? Jehovah Rapha. The Lord my provider. Tama ba? At isa sa pangalan ng Diyos ay Emmanuel. Ipinangalan kay Christ is the name Emmanuel. Alam niyo po ba na ang pangalang Emmanuel is a combination of the Hebrew words Imanu, which means with us, and El, which means God. So pag pinagsama mo siya, Emmanuel, ibig sabihin, Emmanuel means God with us. Kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, the name Emmanuel reminds us of a character and identity of God. And that is, He is with us. Sabi ko, ang name, nagre-representa kung sino siya.
At isang pangalan niya ay kasama niya tayo. Kaya naman napakaganda sigurong request starting ngayong Pasko, ang isang sigurong request kay Jesus starting ngayong Pasko ay ang mga salitang, Dear Jesus, can you be my hero? At yan po ang topic natin this morning. Are you excited? We will talk about, Dear Jesus, can you be my hero? Let's pray. Father, we thank you for today. We're so excited to learn something from you today, Panginoon God. Salamat po. Ilang araw na lang, magtatapos na ang taong ito. Pero salangin po namin, aside sa nag-e-enjoy kami, aside sa nakakatanggap kami ng mga blessings, dalangin po namin, makita namin at ma-understand namin the true essence and the message of Christmas. And one of it, Panginoon, ay ang isa sa pangalan mo, which is Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. Lord, Holy Spirit, help us to understand your word today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So para maunawaan po natin ang pangalang Emmanuel, we should all go back to the Old Testament. Kasi sa Old Testament ito unang nanggaling. So makikita natin ito sa prophecy ni Prophet Isaiah. Okay? So, makikita natin that in the prophet of Isaiah, Emmanuel was based on the prophecy of Isaiah during the time of King Ahaz of Judah. Okay? Nangyari yan around 735 BC. So, basahin nga po natin sa Isaiah 7:14. Let's read. Therefore, so, eto na ngayon, ang kapanganakan daw ng Emmanuel ay tanda ng Diyos kay King Ahaz or Ahaz, para medyo maganda. Kasi parang pangit o Ahaz, no? Nakasama nila siya, kaya't hindi dapat siya mangamba sa nangyayaring gulo sa panahon niya. So, hindi ko nababasahin yung buong nangyari, pero ito yung story. May dalawang kaharian at dalawang mga hari ang gustong sumakop, no? Kay King Ahaz or Ahaz pala, para magandang pakinggan, no? So, nangyari, natakot tong mamang ito. Okay, kasi sino ba namang hindi matatakot, sasakupin ka ng dalawang bansa? So, ang nangyari, okay, nung siya kinakabahan na, pinadala ng Panginoon si Prophet Isaiah to prophesy. So, sabi niya, huwag kang matakot, King Ahaz, kasi may papadala ako na isang bata. Ito na yun, sinasabi niya, at patawagin mo siyang Emmanuel. So, that was a promise. Pinangako ng Diyos na bago mawala ang pagiging inosente ng batang ito, ay mawawala ang Syria at Ephraim na kinakatakutan niya. So, sabi nga sa Isaiah 7:16, for before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. So, it was a promise. Ibig sabihin, tong batang ito, sabi niya, ay pangako ko na ililigtas ko kayo. Okay po ba yon? So, pinapakita dito na ang prophecy ay tumutukoy originally sa isang partikular na bata na ipapanganak sa panahon ni Isaiah at ni King Ahaz. But we don't have any record of that specific child born during that time. Kung babasahin natin ang book of Isaiah, walang specific na sinabing merong batang lumabas nga pagkatapos ng pangako. Okay po ba yon? Some records suggest na sa panahon na nakaligtas ang Judah sa Syria at Ephraim, may mga young mothers, may mga nanay daw na nung pinanganak yung mga anak nila during that time, pinangalanan nila ng Emmanuel as a reminder of this prophecy. Okay ba yon? May mga nagsasuggest din na ito ay isa sa mga anak ni Isaiah. Okay? Dahil ang mga anak niya ay ginamit ng Diyos bilang sign ng Israel. So, take note the word sign. No? Tanda, no? Palatandaan na ililigtas sila ng Diyos. So marami pang ibang turit patungkol sa identity ng Emmanuel sa time ni Isaiah, but the fact that the scripture is silent about this particular child means that it is not worth our attention. Ibig sabihin, okay, bagamat maraming mga isinilang na Emmanuel during that time, hindi natin masyadong i-focus doon kasi hindi naman niya sinasabi na ito talaga yung child. Okay po ba yon? Pero nakakagulat kasi nung book of Matthew, pagpasok ng New Testament, the prophecy was fulfilled. Ay directly sinabi siya tong batang ito. Makikita natin yan sa the fulfillment in the book of Matthew. Matthew reinterpreted the prophecy and used it to point us to Jesus. Sabi niya, si Jesus daw ang ultimate fulfillment ng promise ni Prophet Isaiah. Okay ba yun?
Matthew chapter 1, 22, 23. Let's read. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Ano sabi? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So nangyari, lumalabas that the name Emmanuel was first mentioned sa book of sa book of prophet Isaiah bilang tanda na sila'y ililigtas ng Diyos, tama ba? Ngayon, yung fulfillment walang recorded, pero pagpasok sa New Testament, literal sinabi na yung pangakong bata ay walang iba kundi si Jesus. Okay ba? Malinaw ba 'yon? Ngayon, ano ba ang katotohanan gustong iparating ng pagtawag kay Jesus bilang Emmanuel? Bakit napaka-importante na malaman natin that Jesus is our Emmanuel? Are you excited? At yan ang pag-uusapan natin this morning. I'll be sharing 3 important things na katotohanan sa pangalang Emmanuel. Number 1, God with us as human. Okay? God with us as human. So according kay Isaiah, ang Emmanuel ay tatawagin daw mighty God. Sabi mo nga, mighty God. At nung panahon na iyon, kay panahon ni Isaiah, yung term na mighty God ay tinatawag din niya kay Yahweh. Ibig sabihin, pag tinawag niya si Yahweh, ang tawag niya mighty God. Pero sabi niya, yung batang ipapanganak is also a mighty God. Ano ibig sabihin nun? Nagpapakita lang that this child, okay, ay tinatanaw ni Isaiah na magiging katuparan o magiging ay isang Diyos o magiging Diyos sa hinaharap. So his prophecy was not just limited to the birth of a particular child during his time, for his prophecy involves God himself who will reign forever on David's throne. Kaya nga sabi sa Isaiah 9:6-7, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Next. Of the greatness of his kingdom and peace, there will be no end. Ibig sabihin, sinasabi niya na itong batang ito, maghahari siya forever. There will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So Matthew revealed that the prophecy is pointing to none other than Jesus. Mamaya makikita niyo bakit napaka-importante ito. Kasi walang pwedeng maging sukdulang katuparan or ultimate fulfillment ng propesiya maliban kay Jesus. Sabi ko nga kanina, maraming mga ipinangalan sa pangalang Emmanuel during their time, during the prophecy. Pero ang sinasabi ngayon ni Matthew, na yung batang yon ang ultimate fulfillment nun ay walang iba kundi si Jesus. Why? Because Jesus is God. At literal, yung Diyos nakasama ng tao. Nagets niyo? So Jesus alone could be called Emmanuel, for He Himself is God. Kaya hindi nakakapagtaka na sa lahat ng gospel records, tanging kay Matthew lang mababasa ang kwento ng mga magay or magi. Hindi po yung magic sarap, ba po yun? No? Okay. Nga pala, no, kaya sinulat ang Book of Matthew para pakita na si Jesus is the King. He is the coming King, di ba, na magro-rule sa atin. So the author intentionally did this for us to realize that Jesus indeed is God. And He's the promised King, kaya nakuha pa ng mga magay na magbiyahe ng malayo para lang sambahin siya. Makikita natin yan sa Matthew chapter 2, verse 1-2. Lumalabas, sabi yan, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, the magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. Bakit kaya nila kailangang sambahin ang batang ito? Pagpapakita na yung batang isisilang ay isang Diyos. Amen? Kaya nga, dito papasok yung napakagandang word to describe what happened. And that's the word incarnation. Sabi mo nga, incarnation. Hindi po ito yung evap, baka na-excite na kayong magluto. No? Iba po yun. Incarnation means becoming flesh or human being.
Okay po ba yun? Magiging tao, magiging human being. So the incarnation of Christ is the great miracle of the first Christmas. Siguro marahil sa atin, hindi tayo masyadong na-amaze sa Christmas. Pero if you try to imagine, listen to this, try to imagine the creator of this world, yung Diyos, pinagkasya sa napakaliit na baby. Na-imagine mo yun? Okay lang po ba kayo? Yung gumawa ng lahat ng ito, yung miracle work, lahat, pinagkasya sa napakaliit na baby. At sinabi niya, literal, God with us. Ito yung batang yun. Ito yun. Siya yung Diyos. Kaya nga, sinishare ko sa inyo, siguro two weeks ago, that in the beginning was the Word. Sabi niya, the Word was with God, and the Word was God. Tapos sabi doon, and the Word became flesh. Yung Diyos, naging tao. The Word Logos, who is with God, and is God Himself, became flesh. So the Creator become one of His own creation. Di ba lagi nating sinasabi, parang, para maintindihan mo ang isang tao, ilagay mo yung paa mo sa shoes nila. Si Christ, hindi niya lang nilagay yung paa niya sa shoes natin. Nilagay niya yung sarili niya sa pagkatao natin para maintindihan niya tayo. Wow! Sabi mo nga, wow! He humbled Himself, Jesus in the form of God, humbled Himself to become man. So lumalabas that the incarnation of Christ is a testament that God can become whoever at whatever He becomes. Alam mo, parang to make the long story short, parang ganito lang yan sinasabi ni Lord. Anak, willing ako maging baby, maligtas ka lamang. Willing ako maging tao, maligtas ka lamang. Di ba minsan may mga kaibigan tayong ganun, ay pasensya ka na friend, hanggang dito lang ako. Limitado lang ako, hindi ko kaya maging ganyan. Pero si Christ, willing siyang maging kung ano yung kailangan mo, maligtas ka lamang niya. Wow! At naging tao siya. Kaya solid siyang Savior kasi kaya niyang maging para lang iligtas ka. Palakpakan mo naman yung Savior natin. So literal pala, ibig sabihin ng God with us, talagang naging tao siya. Na-imagine mo yun, tinan mo yung katabi mo, naging ganyan siya. Hindi ko alam kung nagka-pimples din, hindi ko alam kung ano nangyari, siguro, pero sabi sa maganda daw yung katawan niya no? Tapos, tinan mo nga yung katabi mo, parang hindi ka ba convinced? Ito ba si Jesus? Parang hindi naman. Parang demonyo to, joke lang. Diba? Parang isipin mo, pero naging ganyan siya. Kung paano umiyak yung mga bata, imagine mo, darling of heaven, tapos biglang pinili niyang maging ganun. Kasi ganyan siyang tagapagligtas. Gagawin niyang lahat, mailigtas lang tayo. Wow, grabe naman tong tagapagligtas natin. Pangalawa, God with us as our hope. God with us means He is our hope. Siya ang ating pag-asa. Ang isisilang na Emmanuel, ang tanda ng pag-asa kay Ahaz or Ahaz. Ba't lagi ko nasabi yung Ahaz? May pinapatamaan ba si Lord dito? Hindi, joke lang po, no? So, ibig sabihin, yung prophecy na ito, di ba, sinabi ko kanina, take note the word tanda. Reminder. Alam mo ba na si Jesus ang tanda ng pag-asa sa lahat? Every time para nagsiselebrate tayo ng Pasko, God is always reminding us na kasama niyo ako. Kasama mo ako. At nung pinagpaaralan ko po ang pangalang Jesus, alam mo ba that literally, the name Jesus means Yahweh saves? Ang pangalang Jesus pala, ibig sabihin niya, Yahweh saves. Siya yung Diyos na nagliligtas. Wow! Kaya nga makikita natin sa Matthew chapter 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Wow! Grabe naman to. Di ba may mga napapanood tayo, may mga superhero na hindi nila nailigtas yung dapat nilang iligtas. Si Christ, hindi mangyayari sa kanya yun. Why? Because this shows that Christ came with a mission, at ang laging mission niya is to save. Kaya to share with you, ang laging goal at mission ni Jesus ay iligtas ka. May mga kaibigan tayo minsan, friend, kasama mo ako sa buhay, pero minsan,
Hindi nila magawa kasi nga hindi naman talaga tayo ang main goal nila. May mga sarili-sarili tayong buhay, tama po ba? But I have a good news. There's just someone na ang main goal lang lagi ay iligtas ka. And His name is Jesus. Wow. And so, the Emmanuel was born to be our hope, for He came to save us from sin. Tanong ko, are you in need of a Savior now? Sino pong in need ng Savior? I have a good news. You came at the right place at the right time because Jesus is ready to save you. At kung akala mo, napalitan ba yan, Gerson? Hindi. Sige, next. Oh, ayos ang ganda ng ginawa mo. Kung akala mo wala ng pag-asa, maybe you're telling me, Reb, alam mo wala ng pag-asa sa buhay ko. Kung akala mo wala ng pag-asa sa sakit mo, hindi talagang siguro, ganito na ako. Kung akala mo wala ng pag-asa sa finances mo, sa family mo, sa career mo, sa business mo, pues, may pag-asa dahil may Pasko. A season of Christmas is a reminder that there is hope. Bakit? Kasi ang Pasko ay paalala na meron kang tagapagligtas. Parang hindi kayo masaya doon. Parang lungkot nyo. Ibig sabihin, minsan excited tayo pag darating yung kamag-anak natin galing ibang bansa. Akala natin kasi savior sila, tagapagligtas sila. Di ba? Sabi nga ng kilala ko, di ba? Alam mo kasi yung problema natin, hindi sila Diyos, extra Diyos lang tayo. Di ba yan? Extra Diyos lang. Ibig sabihin, pwede tayong makatulong, makaligtas, pero walang ultimate na makakapagligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Amen? Ang Pasko ay paalala na meron kang tagapagligtas. What a message of Christmas! And last but not the least, ano ba ang mga katotohanan gustong iparating ng pagtawag kay Jesus bilang Emmanuel at paano natin ito bang hahawakan? Ano number 1? God with us as human. Number 2, God with us as our hope. And last but not the least, God with us as our help. Dahil nagkatawang tao ang Diyos, we can be sure na uunawaan niya tayo. Naging kapiling natin mismo ang Diyos dahil nagawa niyang pumasok sa mga pinagdaraanan natin. Maybe you can tell me, di ba? Hindi ko alam pero ito nangyayari to sa politics. Na-try niyo na ba to? For example, may tumatakbo para sa mahirap. Diba? So bilang isang mahirap na Pilipino, siyempre iboboto ko. Bakit? Kasi naintindihan niya ako. Alam niya di ba sabi, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Ano pa ba yun? Hindi na ako magsasabi ng pangalan, memorize nyo naman. Di ba? Kasama kong naligo sa dagat ng basura. Iboboto ko yan. Why? Kasi meron tayong thinking na pag pinagdaanan niya, yung pinagdaanan mo, maintindihan ka niya at ililigtas ka niya kasi He knows how it feels. But the problem is, sometimes, ginagamit lang tayo. Di ba? Pero gusto kong sabihin sa iyo, isang katotohanan na ililigtas ka lagi ni Lord kasi alam niya yung pinagdadaanan mo. And to tell you, Jesus can sympathize with our weaknesses for He also faced, letter A, temptations. Bakit kanya ililigtas? Sa temptation. Kasi na-experience siyang matempt. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Grabe nga yung sabi dito but we have one who has been tempted in every way. Si Christ daw was tempted in every way. In every possible way, just as we are. Yet He did not sin. Sino po dito, are you struggling in sin? Kung tatas yung kamay mo na. Are you struggling, di ba? Sometimes nag-struggle ka sa purity, nag-struggle ka sa asawa mo, nag-struggle ka, di ba? Kung sa isang kasalanan, di ba? Parang feeling mo, parang ganun, di ako makaalis sa kasinungalingan, sa chismis, or anything like it, di ba? Felt like you were on your own. Feeling mo, wala nang mangyayari sa'yo, hindi ka na maliligtas. Pinagdaanan din ni Jesus yan. You can say, I can overcome it, but Jesus overcome it anyway. Kaya ang pangako po sa inyo, makakasiguro kang tutulungan ka ng tagapagligtas natin at magtatagumpay dahil dumaan siya sa temptations at napagtagumpayan niya ito. So sasabihin mo sa akin, hindi ko magpagtatagumpayan to. Itong tagapagligtas natin, He experienced temptations but He overcomes it.
At gusto ko malaman mo na sinasabi sa inyo ngayon, anak, kaya mong pagtagumpayan yan, napagtagumpayan ko yan. Kaya nga sabi niya, take heart for I have overcome the world. Wow! Pangalawa, disappointment. Sino po nakaka-experience ng disappointments? Grabe, di ba? Luke 13:34. Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and the stone those who sent you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. This verse was particularly talking about Jesus so frustrated and disappointed sa kanyang bayan at sa kanyang mga tao. Ibig sabihin, naiinis siya, disappointed siya sa kanyang mga kababayan. Alam niyo ba na hindi tinanggap si Jesus ng mga kababayan niya? Hindi siya minahal ng sarili niyang bayan. And the truth is, pinapatay siya ng mga kababayan niya. Sino po dito disappointed din kayo? Sa mga nangyayari sa paligid, sa buhay, gusto ko malaman mo pinagdaanan din ni Jesus yan. He was so disappointed sa kanyang bayan at mga kababayan, and yet, that disappointment did not lead him to rebellion. All the more, alam mo nangyari? Disappointed siya sa bayan niya, sa mga kababayan niya. Anong ginawa ni Christ? Namatay siya para sa kanila. Alam, problema natin sa Pilipinas ngayon, di ba? We're so frustrated, we're so disappointed sa lahat na nangyayari. Tama po ba? Are we frustrated? Okay lang ba kayo? Nasa Pilipinas po ba kayo? At minsan sinasabi natin, parang hirap maging Pilipino. Di ba? Parang ang hirap mong mahalin Pilipinas. Bakit ganun? Alam mo, si Christ, pwede naman niyang gawin yun eh. Ang hirap mong mahalin Jerusalem. Pero sabi niya, hindi. Kung merong unang-unang mamamatay sa Jerusalem, ako yon. Parang ganito yan, kung sinong unang-unang mamamatay sa Pilipinas, ako yon. Kahit na nainis ako sa bansang Pilipinas, kahit na nainis ako sa mga Pilipino, alam mo, minsan nakakainis sa mga Pilipino, sorry po pero minsan nakakainis tayo. We're so perfect, amen? Diba? Ang hirap nating i-place, ang taas ng standard natin, pero sa totoo naman, hindi naman talaga tayo ganun. Diba? Inis tayo sa mga namumuni, inis tayo sa mga nangyari sa family natin, ganito, bakit ganyan? We're so disappointed to many things. But let me tell you this, gusto ko malaman mo si Christ, kahit disappointed siya. Kaya anong ginawa niya? He gave himself, he offered her lives, and He died for them. Baka kasiguro kang tutulungan ka ng tagapagligtas natin na magtatagumpay dahil dumaan siya sa disappointments at napagtagumpayan niya ito. Jesus was so disappointed just like you. But He continues anyway. Amen? Poverty. Alam mo ba na na-experience si Jesus ang kahirapan? Matthew 8:20, Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Sino po dito, aamin po kayo, pagod na kayong maging mahirap? Ayaw nyo kayong bahala. Di ba? Pagod ka na ba at sawa ng maging mahirap? Sawa ka na bang nakikitira? Sawa ka na ba, di ba, na lagi ka na lang nagpapamasahe? Hindi kayo sawa? Alam mo, gusto ko malaman mo, pinagdaanan din ni Jesus yan. Alam mo si Jesus, wala siyang naging tirahan. Alam ni Lord yung feeling ng walang bahay. At minsan nagre-reklamo, Lord, kailan ba ako magkakabahay? Wala namang nakakaintindi sa akin. Prayer. Gusto ko malaman, may nakakaintindi sa akin, that's Jesus. Wala siyang sakyan. Alam ba na si Christ nung panahon niya, lagi lang siyang nakikihiram. Diba? Lord, hanggang kailan ako magre-renta, hanggang kailan ako hihiram. Si Christ, naiintindihan ka ni Jesus. Wala siyang bahay, walang sasakyan, walang property. He was a carpenter. Diba? Kaya sigurado akong naiintindihan ka niya. Kaya nakakasiguro ka rin, diba, na ipoprovide niya yung need at wants mo. Alam mo bakit kayo liligtas ni Lord? Kasi alam niya yung feeling ng wala. Alam niyo yung feeling na walang makain. Naintindihan niyo ako? Sometimes kasi ang hirap, di ba yung sasabi natin, ang hirap nating tumulong kapag di natin pinagdaanan yung pinagdaanan ng tao. Ngayon po, nasa totoo lang, share ko lang sa inyo, isa sa mga ginagawa ko ngayon, na talagang ginagawa ko talaga, no? Pag may makakilala po ako na alam pong nasa ospital, kung kaya ko po, magbibigay ako lagi ng pera to support. Kung pwede kong pasyalan, pupuntahan ko kasi I've been there. Hindi ako na ospital, pero na-experience namin yung nasa ospital yung kamag-anak mo. Alam mo yun,
Minsan di tayo, di ba? Minsan, sige, we will pray for you, pero hindi ka talaga nagpipray. Sige, tutulong kami, pero hindi ka talaga tumulong. Kasi hindi mo alam yung feeling na nandun ka eh. At ganun din si Christ. Naintindihan niyo ako? Kaya kanya tutulungan kasi alam niya yung feeling. Okay lang ba kayo? Parang kahit anong sabihin ko, hindi kayo naniniwala. Kaya kanya ililigtas kasi alam niya yung feeling na nangangailangan ng magliligtas. Alam niya ang wala, kaya bibigyan kanya dahil ang sarap magkaroon. And last but not least, sorrow. Are you in sorrow? Diba? Halos lagi-lagi ka nang umiiyak. Matthew 26:38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Alam mo, ang ganda ng explanation ni Christ dito. Alam mo, pag i-explain ko yan sa panahon ngayon, para siyang may depression eh. Alam mo, siya daw ay sobrang lungkot to the point gusto niya nang magpakamatay. Sino po dito na try niyo minsan? Sobrang pagod ka na sa buhay. Sobrang lungkot mo, sobrang disappointed ka, gusto mo na lang mamatay. Have you experienced that? Na-experience yun ni Jesus. And He understands how you feel. Alam niya yung feeling mo. John 11:35, Jesus wept. Memorize ko yan dati kasi bago kami kumain. Anong memory verse nyo? John 11:35, Jesus wept. Kakain na po ako. Alam ko yan. Pero alam mo, nung naintindahan ko yan, grabe pala. Naranasan ni Christ ang umiyak, katulad ng umiyak ka din. Wow. Di ba kayo masaya doon? We have this Savior who really understands us. Magmula ulo mukhang paa, mula ulo hanggang paa. Naiintindihan ka ni Jesus. Naiintindihan ka ng tagapagligtas mo, kaya talagang ililigtas ka niya. Jesus experienced what we are experiencing, and so He understands. Christ, our Emmanuel, is our most reliable help, not only because He understands us, but also because He is near. Kaya ang sure po natin ngayon, at sinisiguro ko po sa inyo, ililigtas tayo ng Diyos. So recall natin, tatapos na po ako, ano ba ang mga katotohanan gustong iparating ng pagtawag kay Jesus bilang Emmanuel at papaano natin ito panghahawakan. Number 1, God with us as human. Pipilitin niyang maging iligtas ka lang. Pangalawa, God with us as our hope. There's this always hope. Laging may pag-asa. Bakit? Kasi meron tayong tagapagligtas. And last but not the least, God with us as our help. Pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. Nung pinag-aaralan ko po itong Book of Matthew, okay, nakakagulat kasi sinimulan niya ang Book of Matthew sa isang fulfillment ng prophecy about a prophecy about God with us. Pakita mo nga yun. Panimula ng Matthew ay He came to fulfill the prophecy. So, sa pagpasok ng Book of Matthew, parang may sabi niya, God with us. Kasama tayo ng Diyos. At nakakagulat kasi ang ending ng Book of Matthew was also a promise that Christ has ascended with the promise that He would never leave until the very end. So, ang simula ng book, God with us. At ang ending, aalis ako, pero hindi ko kayo iiwan. Hanggang sa katapusan ng mundo. So, laging ang pangako, panguna, panghuli, kasama ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Basahin natin, Matthew 28:20, and the teachings and teaching them to obey everything I have commanded you. Ang ganda ng words na ginamit eh. Sabi niya, and surely, sabi mo nga, surely. Ano ibig sabihin ng surely? Tinagalog nyo lang eh, di ba? Sigurado. Sigurado. Tama ba? Sigurado. Ano sabi niya? Ano yung sigurado daw? I am with you all. Alam mo, kung di pa kayo maniwala dito, grabe na eh. Sabi niya, surely. Oh, sure na yun. Tapos sabi niya, I am with you. Tapos anong sabi niya? Always. Lagi. Sabi ba niya, kapag bata ka, doon kita ililigtas? No. Sabi ba niya, kapag trip ko lang, saka kita ililigtas? No. Sabi niya, sure. I am with you always. Hanggang sa katapusan ng mundo. Woo, what a promise.
Alam mo, sa unang Pasko, isinilang ang tagapagligtas na magliligtas sa sumpa at bangis ng kasalanan. My question is, are you in need of help now? Nangangailangan ka ba ng tulong? Are you in need of a hero? Isa lang po ang sagot dyan. Simple lang. Isilang mo si Jesus sa puso mo. Isilang mo ang tagapagligtas sa buhay mo. Naisilang si Christ sa mundo, panahon naman isilang si Christ sa puso mo. Amen? And you know what? Kapag naisilang si Jesus sa puso at buhay mo, makakasigurado kang lagi kanyang sasamahan at laging may pag-asa dahil siya ang dakilang tagapagligtas. Pinakamalakas mong palakpak sa Lord. Alam mo, hindi ka man aware, pero gusto ko malaman mo, marami sa inyo dito, niligtas kayo ni Lord nang hindi nyo alam. You've been in so many experiences in life. Alam man natin o hindi, but Jesus saved us a lot of times. Sobrang daming beses. Pero ngayon, ang goal ko po ngayon, gawin nating personal na tagapagligtas si Jesus sa buhay natin. Let me end with this. Natry niyo na po ba magkaroon ng personal na maid? Katulong sa bahay. Di ba sarap tong gano'n na hindi ka na lang mag-isang naglilinis, naglalaba sa bahay. Kasi may kasama ka. Personal yun. Pag may utos ka, pwede, sige. Natry niyo rin po bang magkaroon na-experience magkaroon ng personal bodyguard? Di ba, pag naglalakad kami, dito na si... Di ba? Asap tong feeling. You felt secure. Pero bakit ang ganda nung ginagamit na word lagi? To make Jesus as our personal Savior. Ibig sabihin, tong tagapagligtas na to, hindi lang siya dakilang tagapagligtas. Pero pwede mong maging sariling tagapagligtas. That every time you need help, Jesus! Anytime you are in need, Jesus! Sa ano sabi doon? Surely! He will save us always. Ladies and gentlemen, walang iba, ang pangalan niya ay Jesus. Tatayo tayong lahat. Grabe. Are you blessed today? What a Savior we have. So this time po, you will just close your eyes. We will close our eyes. And we're gonna pray. So kung malaman mo, God knows how you struggle with sin. Sige, close your eyes po. Alam ni Lord how you struggle sa kasalanan. God knows how disappointed you are sa politics, sa family, sa society, sa campus, sa isang kaibigan, sa asawa mo, sa partner mo. God knows how disappointed you are. Alam ni Lord kung paano mo nilalabanan ang kahirapan every single day. Nagkakayod ka, literal sweat and blood. Para lang sa kahirapan, para lang sa kakulangan, at para lang mabuhay. And God knows your sorrow and He understands how and what you feel. Alam ko din na nangangailangan ka ng tulong ng Savior na magliligtas sa'yo. Kaya naman today, this morning, I am offering a prayer of surrender, acceptance, at panalangin ng pagsilang ni Kristo sa puso at buhay. Sa oras mong ito, I want you to repeat. Kung gusto mo lang, maging personal na Savior, tagapagligtas si Jesus sa buhay mo. I want you to pray this simple prayer. You say it with me. Sabi mo, Dear Jesus, I acknowledge my need for a Savior. Pagod na po ako sa kasalanan. Hirap na akong harapin ang buhay mag-isa. Sige, sabi mo kay Lord, I need you. I believe in you. Sumilang ka sa aking puso, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. You are my hope. You are my Savior. Transform my life. Give me wisdom, peace, and purpose. I surrender to your love. Use me for your glory. In Jesus' name. Amen and amen. This time,